Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Miyerkules, ika-25 ng buwan ng Agosto. At gaya po ng ating paalala sa inyong lahat, magsuot po kayo ng inyong mga face mask and face shield. And when you're done with that, when you get out of your houses, siguraduhin nyo lang na kayo ay magdidistansya ng 2 metro o 6 na pie. At maghugas din po kayo ng inyong mga kamay with soap and water. Plus kayo ay dapat merong malusog na katawan. Puntahan natin itong merong pinabanggit si Senador Christopher Bongo. Nagbigay po siya ng warning, nagbigay ng babala sa maaaring maging attitude ng maraming tao na baka tayo ay maging pabaya sa ating mga sarili pagdating sa pagpapatupad natin ng mga minimum health protocols, lalong-lalo na dun sa mga lugar na nasa ilalim ngayon ng MECQ. Nananawagan po siya na kailangan patuloy ang ating pagka-alerto, ang ating kooperasyon at suportahan po natin ang programa ng pamahalaan. Ito pong Metro Manila na downgrade. Kasi yung ECQ, Enhanced Community Quarantine, ginawang MECQ, ang ibig pong sabihin nun, hindi masyadong mahigpit. May bahagyang pagluluwag. Pero hindi yun nangangahulugan, sabi nga ni Senador Christopher Bongo. Magsisilabasan naman tayo kahit hindi kailangan. At isasawalang bahala natin ang iba pang itinakdang health protocols. Katulad ng paulit-ulit nating paalala sa inyo, magsuot ng mask, ng face shield, pagsunod sa social distancing, at palaging paghuhugas ng mga kamay. Itong palit natin ng state of quarantine o ng estado ng quarantine na natin sa halip na mahigpit na ECQ, medyo niluwagin natin at ito ay para balansehin natin yung tawag ng pangangailangan at tawag ng kaligtasan. Kung mga yung pangangailangan sa ekonomiya yon, di ba? Kaya dapat tayo mag-ingat. Mahalaga yung kabuhayan natin, mahalaga rin yung kaligtasan natin. Pero pwede naman pagsabayin yan kung talagang disiplinado lang tayo. Bakit natin niluluwagan? Para yung mga sa ilalim ng ECQ kasi mahigpit, pinapasarado natin yung mga ibang industriya, mga kumpanya. Pero sa ngayon, dahil modified, mas maluwag, pwede nating buksan. Which means, maraming Pilipinong makakabalik sa trabaho. At merong ipapakain sa kanilang mga pamilya. Pero sabi ni Senador Bongo, to which we agree fully, kailangan tayo mag-ingat at talagang maging stricto tayo sa ating mga sarili sa pagpapatupad ng mga health protocols. Lalong-lalo na pag tayo na yung nakalabas ng bahay sa mga publikong lugar at sa mga pinagtatrabahuan natin dyan sa mga malls. Kasi bukas ang malls eh. Kung hindi tayo nagkakamali, alas 10, bukas na yan. Pero alas 6, magsasarado na yan dahil may curfew alas 8 eh. Ang obserbasyon ni Senator Christopher Bongo, paulit-ulit na tayong pabalik-balik sa ECQ at pagluluwag. Tapos pabalik na naman tayo. Ganyan ang nangyayari sa atin eh. Ang ibig sabihin, itong virus
pabalik-balik din siya. Kasi yung pagbabalik na depende din sa galaw natin. Kasi nga, tayo ang nagdadala eh. Kung maging maingat tayo, wala, hindi siya mabubuhay. Kaya dapat po talaga maging maingat, pursigido, nakapokus po tayo. At tayo maging responsableng mamamayan. At magkaroon tayo ng pag-alala, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa ating mga kasama. Hindi lang sa bahay, pati na ho yung mga sa labas ng bahay natin. Samantala, nananawagan ho si Senator Christopher Bongo na kailangan yun namang mga pwedeng magpabakuna na at kayo ay nasa priority list. Kumbaga, sa programa ng mga binabakunahan, kayo ang nasa unang hanay listahan. Kung maaari, magpabakuna na po kayo. Tama-tama, marami na ho ang darating na bakuna. Sapagat yung commitment ng ating pamahalaan na mag-deploy ng dagdag na mga bakuna sa National Capital Region, pati na yung mga high-risk na mga probinsya natin, madadagdagan ang kakayahan natin sapagkat may inaasahan tayo na darating na 20 hanggang 25 milyon na doses ngayong Setyembre. At sa ngayon po kay Secretary Carlito Galvez Jr., ang ating vaccine czar, ang karamihan ng supply sa susunod na buwan gagamitin natin upang paparamihin din natin yung alokasyon dito po sa NCR plus 8. Hindi na plus 4. Plus 8 na ngayon. Kasama na po yan yung Bulacan, Laguna, Batangas, Cavite, Pampanga, Rizal, Metro Cebu, and Metro Davao. At pati na yung mga ibang lugar dyan sa Region 4A, Calabarzon. Region 3, Central Luzon. Region 6, Western Visayas. Region 7, Central Visayas. Davao Region. At iba pang mga lugar na may prioridad. Sa loob ng buwan na ito, sabi ni Secretary Charlie Galvez, meron tayong inaasahang darating na 5 milyon pa doses ng bakuna. So, kaya nating supplyan yung mga binanggit nating lugar. Sa pangkasalukuyan, tayo nakakuha na ng 165.4 million doses of COVID-19 vaccines. At ito ay galing sa mga donasyon, gaya halimbawa ng China, nagbigay sa atin ng 2 milyon na bakuna. Yung World Health Organization, COVAX. Ilan na ba nabibigay sa atin ito? Ay, 6 na milyon na yata o mahigit pa. Namimili rin ang ating pamahalaan. Ganon din yung pribadong sektor. Pati yung mga LGUs natin. So, ang kabuuan noon 165.4 milyones na. Maganda na rin naman itong attitude ng mga local government units natin. Sapagat sa ngayon po kay MMDA Chair Benhar Abalos, itong mga mayors, mga local government units, nagkasundo po sila na magtulungan sa isa't isa at magbakunahan sa isa't isa. Ibig sabihin, kung taga Quezon City ka, kahit taga Maynila, pwede mong bakunahan. Maynila ka, pwede mong bakunahan ang Quezon City. Kaya lang, yung mga tatanggap ng bakuna, kailangan siyempre meron tayong schedule. At kukuha tayo ng QR code para makakuha tayo ng bakuna
Kaya sabi ni Chairman Benar, ngayon we will vaccinate as one. At pinaplano rin po ng MMDA na paluwagin pa o palawakin pa ang bakunahan dyan sa NCR sa mga malalapit na probinsya, gaya ng Bulacan, ng Rizal, Laguna, Cavite. At itong si MMDA General Manager Jojo Garcia naman, sinabi niya na magkakaroon tayo ng uniforming registration para sa bakuna. At magandang balita naman, yung mga tatandaan nyo, yung mga paglakad-lakad natin yung nakarating tayo sa Mindoro, sa Banawe, sa Sakada. Hindi po ba binibida natin sa inyo na nakikiusap yung mga tourism workers doon sa Puerto Galera na kung maaari, unahin sila mga tourist workers para naman safe sila sa pagtanggap ng mga turista lokal man o sa labas ng ating bansa. At ang magandang balita, sa record, lumalabas na 95% na po ng tourism industry workers sa National Capital Region ang tumanggap ng bakuna laban sa coronavirus. At yan po isang ayon sa DOT, sabi ni Secretary Berna. At itong data galing sa DOT, lumalabas na out of 29,066 frontline workers sa turismo, meron na pong 27,708 ang nabakunahan na as of August 20. At ito pong kalakaran na ito, makakatulong ng malaki upang mapaigting natin ang lokal na turismo at makabalik tayo doon sa dating masigla nating kalakaran. At ito ay malaking hakbang sa ngayon kay Secretary Berna. At ito pong halos 100% na hindi naman ito magaganap kung hindi naman itong ating mga lokal at mga national leaders, pati na yung mga partners natin sa private sector who supported the program sa D1 ng Bayanihan. Balikan po natin kayo makatapos ang ilang paalala sa ating istasyon. Samantala, alam niyo ba yung Food and Drug Administration, pumayag na, nagbigay na ito ng approval, ng grant sa Emergency Use Authorization. Meron ho kasing bagong bakuna. At ito, pareho ng Johnson & Johnson. Isang turok lang. Ito yung Sputnik Light. Single dose lang ito. Sa ngayon po kay FDA Director General Eric Domingo, binigyan nila ng authorization use ang Russia noong 20 August.
Noong nakarang Biyernes. At ito pong bakunang ito pwedeng iturok sa mga edad 18 hanggang paakyat. Pero, teka muna ha, itong Sputnik Light, iba ho ito dun sa Sputnik 5. Hindi ito pwedeng pangalawang turok kasi yung Sputnik 5, dalawang turok. Hindi pa pwede itong i-substitute mo. Yan lang, yun ang paalala. Etong Sputnik 5 galing sa Gamaleya Research Institute. Yung Sputnik Light, hindi natin alam kung saan, basta ito'y Russia din. Alam nyo ba na bumababa na ang bilang ng mga ayaw magpabakuna? Kasi kung matatandaan nyo, dito sa programa natin, paulit-ulit natin sinasabi, noon yung survey noon, Pulse, pati yung Okta Research, noon 76% ang ayaw. Karoon nga ng hesitancy. Pero ngayon, sa Okta Research, may bago na. Dumarami na. Mahigit sa kalahati ng mga may edad na Pilipino, adults, gusto na nilang magpabakuna. At ang tingin nila, ligtas at epektibo ang bakuna. Meron silang kinonduct na national survey mula noong July 12 hanggang July 18. At inilabas nila noong Lunes, lumalabas na 53% ng adult Filipinos sinasabing okay sa kanila na magpabakuna at 16 na lamang porsyento ang ayaw. Yung pong porsyento ng mga gustong magpabakuna, tumaas. Malaki ang itinaas. 34 points. Mula dun sa 19% lang. Nung nakaraang January lang to, ha? At natagpuan din ng Okta Research Survey na yung bilang ng mga Pilipino na nagsasabing ayaw nilang pagbakuna, bumaba na ho. Malaki rin ang binaba. 30 points. Kasi nung Enero, 46%. Meanwhile, yung 18 naman, etong hindi malaman kung gusto nila o ayaw. Ano kaya inaantay naman ito? At yung mga hindi makadesisyon, bumaba naman ng 17. Kasi dati 35% ang paganyan-ganyan. Malaman. Gumaganda na. Nakikita na ang kaligtasan at epektibo. Ibig sabihin, nagiging effective din yung mga panawagan natin, panawagan ng Presidente, panawagan ng mga doktor. Siguro kung yung mga oposisyon, mga detractors, sumasama sa atin, baka 100% na magpapabakuna. After all, sila naman ang nauna nagpabakuna. Doon pa sa ayaw nila. Sinovac. Pero yan ang kanilang mga pinanturok sa kanilang mga bisig. Kayo talaga. Siya nga ho pala. Alam niyo ba yung labanan doon sa Afghanistan, di ba? Nag-take over ng Taliban. Meron na ho tayong mga nakuhang mga Pilipino na pabalik na natin doon. At umabot na ho sa 182. At meron pang 7 na nakapuslit sa bansa ng Afghanistan mula nung itong Taliban ay kinuha ang kapangyarihan pampolitika doon sa lugar na yan.
Doon daw sa 7 bumalik, 5 ang umalis sa Afghanistan noong linggo for Almaty, Kazakhstan. At yung 2 naman daw ng nakarang linggo. Pero ngayon lang nila kinukumpirma kung nasan sila. At yung 5 Pilipino galing sa Jakarta, dumating na po sa Maynila. At ngayon kasalukuyang nasa ilalim ng quarantine. Yung iba naman merong mga Pilipino, mga kababayan natin, ayaw bumalik. Kung iba-ibang dahilan, ang iba noon, hindi naman natatakot. Siguro sa kanila, dito ang negosyo namin, dito ang trabaho ko. Mukhang hindi naman sila naapektuhan ng labanan doon. So, ba't na sila alis? Sa pangkasalukuyan, yung pong Department of Foreign Affairs ni Secretary Teddy Boy Locsin, presently, they're in contact ng 27 Pilipino na nasa Afghanistan pa. At 17 ang gustong umalis sa Afghanistan. Habang yung iba, yung 10 sa kanila, gusto nilang manatili doon. At lahat naman po ng mga repatriates, yung gustong umalis doon, lahat ito inasistihan ng iba't ibang embahada natin at mga consulate. At ang DFA, patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para yung mga repatriates, mga gustong bumalik dito, in transit, hindi na kailangan silang mag-fully quarantine doon sa mga dinaanan nilang bansa. Sapagkat pagdating naman dito sa Pilipinas, ika-quarantine naman sila. Alam niyo ba, nung, ano ba ngayon, Martes, kahapon, kagabi. Hindi, Miyerkules pala ngayon. Nung Lunes, binigyan ng formal na parangal yung ating mga atleta ni Presidente Duterte, yung pong mga kumatawan sa bansa natin sa 2020 Tokyo Olympics. At sa harapan nila, sinabi niya na patuloy kong susuportahan ang sports programs natin. At binigyan po ng mga incentives, yung mga in-announce niya na last week. Formal lang binigay sa kanila. Halimbawa, si Heidelin Diaz, yung gold medalist natin sa weightlifting. Yung silver medalist naman natin si Carlo Paalam at si Nesty Petesio. At yung boksingero natin na bronze medalist na si Yumir Marshall. Formal na binigyan ng parangal diyan sa isang seremonyang naganap dito sa Malacanang. And of course, si Diaz, alam naman natin, kaya naman siya pinaparangalan. Sapagkat nagdala siya ng karangalan sa Pilipinas. Matapos niyang masungkit ang gintong medalya na halos 100 taon na nating hinahanap at hindi makuha. At itong kanyang ginawang tagumpay ay naging inspirasyon sa marami sa ating mga Pilipino. Kaya tumanggap po siya ng 15 milyong tumataginting na piso mula sa Philippine Sports Commission at sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Naging milyonaryo na itong si Heidelin. Kasi meron pa sa private sector, di ba? MVP nagbigay ng, kano ba binigay na MVP? 3 milyon? 5 milyon? Ay si kano binigay ni, sino pa ba? MVP, si Ramonang, 5 milyon din. O di 10 milyon na. Pagkatapos, binigyan pa siya ng kondo worth 6 million kung hindi tayo nagkakamali. Ni Andrew Tan. Hindi, na yun.
16 million na yan. Ito pang 15 million. O, di 16 plus di 31 million pesos na. Ano pa? 3 milyon. Galing naman sa Office of the President, ni Presidente Duterte. Meron pa siyang housing unit. Galing naman sa National Housing Authority, ni GM June Escada. Ito si Pitesio sa si Paalam naman, nakatanggap ng 5 milyon. Galing naman sa Philippine Sports Commission. Certificate of turnover, meron din siyang housing unit from National Housing Authority at 2 milyon sa Office of the President. At binigyan pa ho sila, ginawaran sila ng Order of Lapu-Lapu with the rank of Kamagi na ibinibigay naman ito doon sa aktibong nagpartisipa at nagbigay ng kontribusyon na mahalaga sa isang aktibidad kaugnay sa kampanya o advokasya ng presidente. Itong si Marcial naman, binigyan ng 2 milyong piso galing sa PSC. Meron din siyang housing unit from National Housing Authority. At 1 milyon sa Office of the President. At iba pa hong mga sumama doon na hindi nanalo pero nag-participate. Binigyan din sila ng 200,000 piso mula sa Office of the President. Kasama na yung mga presidential citations. At natatandaan nyo si Unyok Velasco, si Mansueto Unyok Velasco na nanalo ng Pilak Silver Medal noong 1996 Atlanta Olympics. Hindi ba nagre-reklamo siya? Naman, wala naman. Hindi ko naman tinanggap yung mga pinangako sa akin. Nung nakarating sa presidente, karating kay Senator Christopher Bongo, at sa programa natin sinabi, bakit naman ganyan? Dapat yun. Binigyan din siya. Pinarangalan din siya at binigyan siya ng pera. Magkano? Malaki. 500,000 incentive sa opisina ng presidente. At ginawaran po siya ng Order of Lapu-Lapu with the rank of Kamagi. Sabi ni Presidente, binabati ko kayo muli sa pagbibigay nyo ng parangal at kapurian sa ating bansa sapagkat iniakyat nyo ang diwa ng mga Pilipino sa gitna ng COVID-19 pandemic. Yung inyong pagpupursigi, yung dedikasyon ninyo, yung pagka-sports ninyo, kahit na sa gitna ng mga hamon na sinisilang dyan sa inyong preparasyon, sa inyong training, bago kayo sumabak sa Olympics, talagang namang nakaka-inspira. At ako'y naniniwala at nagtitiwala na lalo pa kayong gagaling at lalakas upang matamo nyo ang mga tagumpay sa kinabukasan sa susunod na mga Olympics. At yung inyong mga tagumpay sa kanyang presidente ay patuloy na magbibigay inspirasyon at tutulak sa mga gusto ring mga manalo at magtagumpay ng mga atleta at sa ating mga kabataang Pilipino na idaan nila yung kanilang kalusugan, kagalingan, kalikutan diyan na lang sa sports at yung mga aktibidades na lumilikha ng kabutihan upang mailayo sila sa mga hindi magagandang bisyo. Pinasalamatan din ni Presidente Duterte ang Philippine Olympic Committee and the PSC
dahil sa kanilang mga ginawa na pag-aalaga upang ang ating mga Pilipinong atleta ay maging handa na makipaglaban, makipagkompetensya dyan sa Tokyo Olympics. At sinabihan niya itong mga atleta na ang pamahalaan ay patuloy na tutulong at magbibigay ng buong suporta sa inyo. Sabi ni Presidente, I join the Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, and other sports bodies to continue providing the much-needed assistance to keep our athletes on top of their game and to help them become all-time greats. Kaya sabi ni Presidente, ngayong mga nandiyan sa PSC, sa POC, pati na ibang sports bodies, ituloy ninyo yung pagbibigay nyo ng suporta upang ang ating mga atleta ay palaging nasa kasagsagan ng kanilang kagalingan at maging mga kampiyon sila. At siyempre, kinongratulate din po ni Presidente ang bansang Hapon dahil dinaos niya ang 2020 Olympics kahit na nasa gitna ng pandemya at nagbigay siya ng hope, umasa siya na yung Paralympics na gagawin naman sa Tokyo, kalintulad ng Tokyo Olympics ay magiging isang tagumpay din. Balikan po natin kayo makalipas ang ilang paalala sa ating istasyon. O alam nyo ba? Ito, magandang balita na naman to. Mga detractors, mga oposisyon, makinig na naman kayo. Baka hindi na naman ito alam. Alam nyo ba na 4,800 hektarya ng lupang agrikultura dyan sa Lanao del Sur ay ibabahagi sa mga magsasaka dyan sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao? Hindi pa. Oo, ngayon. Kayo ang unang makakalam. Ito yung mga magsasaka na na-displace, nawalan ng mga lugar sa Marawi dahil sa naganap na terorismo noong 2017. At yung pamamahagi po ay magsisimula ngayong Oktubre. At ito'y inanunsyo na ng Agrarian Reform Secretary John Castriciones. Sa ngayon po sa kanya, mamamahagi kami ng government-owned lands dyan sa Lanao del Sur. At ito'y binubuo ng 1,300 hektarya sa Marawi City. 1,324.27 na hektarya naman diyan sa Piagapo. At sa Marantao naman ay 1,376.5 hektarya. At diyan sa Sagiran, merong 780.2. Biro nyo yan, daming yan. At ito pong ginagawang proseso, hindi ito matagal
upang yung mga dokumento na nagpapatunay na binibigay na sa kanilang lupa, magawa na. Ano ba ang naging batayan ng pamamahagi nitong mga lupa na pag-aari ng gobyerno dito sa mga na-displays dyan sa Marawi? Ito po yung Executive Order number 75. Pinirmahan po ito ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong Pebrero 15. 2 taon na nakakalipas. Kung saan inatasan niya, inutusan niya lahat ng departamento, mga bureau, mga ahensya, at lahat ng mga instrumentalities ng gobyerno na kilalanin niyo ang mga lupa, identify them, na suitable for agriculture or devoted sa agriculture para ito'y ipamahagi natin. At dahil po dito sa executive order, dumami ang may babahagi natin sa mga farmers na hanggang ngayon ay walang lupa. At ito ho'y libre, ha? Libre. Mga opposition senators, mga detractors, mga kolumnista, kayo naman eh. Purihin nyo naman si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kayo talaga. Gusto niya lang pupulaan siya. Pag nakakita kayo ng maganda, purihin nyo naman. Sabi nga sa kanta kahit konting pagtingin o papuri kung maggagaling sa inyo. Di ba? Ganun gawin nyo. Ito nga pala siya, si Secretary Carlito Galvez, frustrated din ito Napuprostrate siya na babalik-balik yung ating lockdown, balik tayo sa pagluwag. Sabi niya, alam niyo, habang totoo na ang ating pamahalaan ay nagdesisyon na paluwagin ang quarantine restrictions sa Capital Region, sa Laguna, sa Bataan, at inilagay sa Modified Enhanced Community Quarantine hanggang sa huling araw ng buwan. Abay, kailangan mo. Yun ang mga residente naman sa mga lugar na binanggit. Kailangan handa naman sila na ipatupad yung mahigpit na mga regla ng pandemya upang masawatan natin yung patuloy pa rin ng pag-akyat ng bilang ng mga may sakit ng coronavirus. Sabi ni Secretary Charlie, we will try to impose stringent control kasi mahirap ng pabalik-balik tayo. Oo nga naman. Kaya yung pong gradual lockdowns o yung paglalagay sa isang lugar lamang, barangay, yung kalsada o syudad, pag maraming may sakit doon, coronavirus, kayo muna lockdown. Yung mga nasa paligid nyo na hindi namin sasama. At sisiguruhin po ng mga pulis at mga military na iikot sila upang siguraduhin nila na yung mga tao pinatutupad yung health protocol sa labas ng kanilang bahay. At yung mga lumalabas na authorized persons outside of the residences, patuloy na isa sa katuparan yung pagsusuot ng maskara o face mask, face shield, at pati na pag-observe ng social distancing. At sa ngayon po yung Secretary Galvez, yung NTF, IATF, pati na yung mga LGUs, kasama na yung MMDA, ay nagkasundo sila na ipatupad ang mas mahigpit na mga regla kahit na niluwagan natin ang quarantine restrictions. Dapat lang. Agree tayo dyan.
O ano naman itong sinasabi nito? Sino ba ito? Hindi ko naman kilala ito. Itong si Elizabeth na ito. Ano ba sinasabi niya? Binabanatan niya yata yung isang kasama natin. Kasi daw, sabi raw mahaba ang botohan at nagkakaroon ng secret balloting. Lumalabas kasi na hindi na gumagana ang ECQ for whatever reason. Dapat baguhin ang tactics. Ang tinutukoy ko nito yung botohan sa ATF. Kasi may bumotong ayaw sa MECQ, may bumotong gustong ECQ. Ang mahirap daw, sabi nito si Elizabeth, kung sino ka man, Elizabeth. Hanga ako, nakakalabas ka sa dyaryo. Delikado na itong mindset na ito Kasi parang pinalalabas na yung strictong community quarantine ay epektibo. Pag ganito raw ang mga iniisip ng mga opisyalis natin, talagang hindi nakakapagtaka bakit hanggang ngayon yung pandemic tayo'y sinasalakay at pinahihirapan. Sa kaya nakuha naman dito yung mga logic nito. Diyan sa loob ng IATF, siyempre, may kanya-kanyang utak ng mga miyembro dyan. Pinag-aaralan nila. Pero hindi ibig sabihin na yun ang mindset nila. Kasi nga, science-based. Yung mga miyembro dyan, nakikinig sa mga scientists, sa mga doktor. Kasi sila na, mas nakakaalam sila. So pag napakinggan na nila, o hindi mga miyembro, depende kung sumangayon sila sa pananaw at sa analysis. Kung umayon sila, di boboto sila. Kung hindi naman, hindi. Pero marami ang boboto na mag-MECQ tayo. Agree naman ako doon. Ako nga, agree pa ako sa mga granular lockdowns. Yung mga talagang dapat lockdown natin. Hindi kailangan yung buo. Alam niyo ba, itong si Joey Concepcion, ito, nag-iisip ito, Joey. Presidential advisor ito for entrepreneurship. Sabi niya, yung pag-de-escalate natin dun sa less restrictive lockdown, yung pagluwag natin, bibigyan ng mas malawak na galaw yung mga nabakunahan na kesa dun sa hindi pa. At ito para nga mapalusog uli natin, maibalik natin yung lusog, yung paglago ng ating ekonomiya. Meron nga earlier, meron siya minumungkahi. Kaya nga sabi niya, lumikha tayo, bumuo tayo ng mga safer bubbles sa Metro Manila. Hayaan natin yung mga nabakunahan lamang ang pwedeng pumasok sa mall, sa mga restaurants, at iba pang mga establishmento. Para pag punong-puno yan ng mga taong nabakunahan, ang logic nga naman is, di safe. Meron din siya minumukay na transport bubble na yun lang mga bakuna pwede sumakay. At kinakailangan, sabi niya, yung paggagalaw ng mga hindi nababakunahan, kailangan limitado. At ito'y para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga iba. Sabi ni Joey Concepcion, okay ito.
ilimita natin yung galaw ng mga hindi nababakunahan. Kasi sila ang mas magbibigay ng care. Sila magiging carrier eh. Mas vulnerable sila doon kaysa doon sa nabakunahan. Sabi ni Joey, marami na naman dumarating na bakuna. Kaya-kaya natin gawin yan. Pero si Secretary Duque, sabi niya okay sa akin yung bubbles doon sa mga nabakunahan. Kaya lang sabi niya baka meron tayong legal challenge dyan. Baka sabihin ng iba, teka muna, why are you limiting our movement? Porket hindi kami nabakunahan. Pero sabi naman daw ni Secretary ng Justice, Menardo Guevara, nag-worry siya, baka magkaroon ng legal consequences pag inadapt yung proposal. Baka daw magkaroon ng legal ramifications and we might be subject to legal challenge, if not actual filing of case against us, if we translate this into policy. Ano bang hinahanap yung basis? O hindi ba? Sinasabi na ni Presidente, matagal niya. Ang basis, there is a state of emergency. Di ba? Under the Constitution, the power of the state to regulate comes when the very survival of the state is at stake. Ayan ang basis doon. Pwede yan. Yung legal challenge, that's a right. Pero pag dumating yan sa Korte Suprema, palagay ko, mananalo. Pero alam nyo, hindi na kailangan umabot yan eh. Yung mga ganyan, alam nyo kung bakit? Magpabakuna lang tayo lahat, tapos ng istorya. Hindi ko naman maintindihan, ba't ayaw niya pa magbabakuna kasi? Meron ako isang kaibigan eh. Akala ko nabakunahan na siya. Palagi ko pa naman kasama, yung pala hindi pa nababakunahan. Takot. Natatakot siya. Mas natatakot siya sa bakuna kaysa magkaroon siya ng COVID. Kasi daw baka allergic siya. Yan naman eh. Yung mga ganyang rason eh, pwede mo naman subukan yan. Tingnan mo muna. Kung talagang allergic ka dyan. Wala pa naman akong naririnig na allergic sa bakuna. Wala pa akong naririnig na namatay na nabakunahan na walang sakit. Na dahil ka binakunahan, namatay ka na. Namamatay kahit nabakunahan ka dahil nagkaroon ka ng sakit. Meron kang comorbidity yung tinatawag. O kaya naman, nabakunahan ka, 2 weeks bago dumating yung second week, tinamaan ka. Hindi pa effective yun eh. Kaya magpabakuna na ho tayo kasi, konti na lang ilang porsyento na lang ba? Less than half. Last time I remember parang 43%, 46% na lang. Although malaki pa rin yun. Pero ang nakakatawa dito, I remember yung nagtakbuhan dun sa isang ospital, sa isang mall, biglang pandemonium eh. Ano lahat, 10,000 yata ang biglang dumating doon eh. At gusto magpabakuna. Bakit? Kasi meron ng intriga sa kanila. Pag wala kayong bakuna, wala kayong ayuda. Walang cash. Wala ko, yun lang pala. Incentive lang pala kailangan. Kayo talaga. Ay, naku talaga naman. Anyway. Ito naman ang Commission on Human Rights. Hindi ko naman ito maintindihan. Sabi niya, I note
with grave concern, or we note with grave concern, the unabated killings linked to government's continued operations against illegal drugs despite community quarantine set. Manalit sabi, napapansin niya raw na marami pa rin napapatay. Kahit na raw may pandemya tayo. At ito raw, ikaugnay pa rin sa patuloy na operasyon laban sa illegal na droga. Ikaw naman, Commission on Human Rights. Saan ka ba galing? Eh natural, kung merong operations against illegal drugs, eh talaga magkakaroon ng, whether you like it or not, may mamamatay. On both sides sa pulis na nagkukondak ng operasyon o doon sa mga tinutugis na involved sa illegal drugs. Bakit? Eh syempre, yung uhulihin mo, hindi magpapahuli ng buhay sa iyo. Pangalawa, kung addict pa yon, lalo na, babariling ka nun. Papatayin ka nun. O talaga magkakaroon ng barilan. Talaga may mamamatay. Sinasabi nyo, patakaran ng estadong pumatay. Sus, Maria Josep. Hindi nyo ka mapaliwanag sa akin. Matagal ko na kayong hinahamon yung mga detractors, mga oposisyon. Sinasabi nyo na maraming pinapatay ang mga pulis, mga militar. Na dahil si Presidente Duterte nagsalita na tugising kayo, bariling kayo, eh yun ang nagbigay ng lakas ng loob at nagiging walang patumangga ang pagpatay. Mali kayo doon. Unang-una, hindi naman yun ang sinasabi ni Presidente. Ang sinasabi ni Presidente, tugisin nyo. Pero pag ang buhay nyo ay nanganib, unahan nyo na. Pangalawa, kung totoo yung sinasabi nyo, na yung mga pulis basta pinapatay na lang itong mga tinutugis na mga durgista o mga pusher o mga drug lords. O, paano yun? Hanggang ngayon, hindi nyo na maipaliwanag sa akin. Bakit hindi nyo maipaliwanag na meron halos 100 pulis ang namatay kaugnay sa police operation laban sa droga? Hanggang ngayon, hindi nyo maipaliwanag sa akin bakit mahigit sa 100 ang serious injuries na tamo nila. Wala kayong paliwanag. Tahimik kayo eh. Puro lang kayo. Ang daming pinatay. Hindi nyo ka masagot yung argumento na, alam nyo ba, manood kayo ng movies. Eh, pinapanood tayo. Queen of the South. O, puro drugs doon. Marami ang namamatay, napapatay. Bakit? Eh, naglalabanan sila sa teritoryo, nagkakaunsihan, teritoryo, nagtuturoan, kaya nagkakapatayan sila. Hindi, ako minsan hindi ko maintindihan, hindi nyo ginagamit ang sentido común ninyo. Para bang pakahirap nyo paliwanagan. Eh, nakikinig kayo rito sa mga ayan, yung mga left-leaning na yan. Kaya itong si si Commissioner Human Rights, nahawa na rin siya. Naniniwala naman siya. Ayaw, yung kaibigan natin si Neri. Hoy, Neri. Yung abogado natin kaibigan. Sabi niya, alam mo yun, sa International Criminal Court, marami ang mga nagpapadala doon ng mga information tungkol sa pagpatay. Para daw masiguro na ito si Presidente lilitisin. Kaya kailangan daw magtulong-tulong. Kasi yan si Presidente, hindi basta-basta yan. Hindi mo pwedeng i-control yan. Yan daw mga biktima, nagpadala ng mga kinatawan. Ano ba yan? Na willing daw na sumama sa mga magiging hearing o trial. At nakikita raw nila ng
liwanag sa mahabang panahon ng kadiliman. Ewan ko kung anong sinasabi nito si Neri. Talagang ayaw tumigil eh. Ayaw tumigil, ayaw maniwala. Kaya ang ICC walang jurisdiction. Paulit-ulit na natin sinasabi. Hindi ba? Pati nga Korte Suprema eh. Sinabi na ng Korte Suprema, di ba? Ang presidente ay may kapangyarihan kahit mag-isa lang siya na pawalang bisa ang anumang tratado na lumalabag sa saligang batas. O labag sa saligang batas yung pinaiiral ng ICC. Pinipilit niya na meron siyang jurisdiction. Sabi ng saligang batas natin, kailangan merong tinatawag na due process kung meron kang aakusahan. Kailangan malaman ang inaakusahan mo kung ano kasalanan niya. Merong bang batas na nagsasabing yung ginawa mo kasalanan. Kailangan malaman niya yun. At bago mo naman masabi na alam niya, kailangan yung batas na nagsasabing krimen yung ginawa mo. Kailangan ilathala mo yun. Anong sabi ng New Civil Code? Kailangan, para maging effective yung isang batas, ilathala mo yun sa Official Gazette. Yun yung jurisdiction, kaya wala dahil hindi nga na ilathala eh. Nakalimutan. Sus Maria Jose naman. Ngayon, pipilitin nyo, ipatupad. Labag sa batas yun. Gusto mo sabihin, sabi nila, mag-participate kayo doon. Gusto mo mag-participate sa isang labag sa saligang batas? Kayo talaga. Anyway, inabot na ko tayo ng oras. Sumasakit ang ulo ko sa inyo eh. Sinisipon tuloy ako eh. Paalala po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Manelo. Nakikiusap na kayo po ay magsuot ng face mask, face shield. At pag kayo po'y nasa labas na ng inyong mga tahanan, kayo po'y dumistansya. 2 metro, 6 na pie, at palagi ko kayo maghugas ng inyong mga kamay with soap and water. Pag nakakita kayo ng restroom, nasa labas kayo, okay, kung ayaw nyo naman, di magdala kayo ng alcohol. Sanitize your hands. At huwag nyo kalimutan, ang isang malusog na katawan, magaling na pananggalang sa anumang sakit. Kayo nga pala, pag kayo naman nagigising sa umaga, huwag nyo naman kakalimutan na pag tayo'y nagising, ibig kong sabihin, buhay pa tayo. Kaya magpasalamat tayo, hindi lamang sa dinugtungan ng buhay natin, dahil binigyan tayo in the first place. So let's thank God for that. Let's also thank God for guiding us in the right path. Let's also thank God for giving us this kind of president who is incorruptible, has political will, has sympathy to the oppressed and the poor, and one who has no self-entitlement. Wala siyang sinisino. Pinatutupad niya ang batas kahit nalaman sa kanyang sarili. So, panalangin po natin siya na patuloy ang kanyang kalusugan upang matapos na itong ating crisis. Tuloy niya yung kanyang panunungkulan ng matapat. Yung pinakabalita natin kahapon, tinanggap niya na tumakbo siyang vice-presidente. Edi magandang balita yan. Ano kaya sabihin ng presidente sa akin? Ayaw na kitang kausapin. Mga sinasabi mo, nangyayari yan. Mga mangyayari na naman.
Eh, alam niyo, Mr. President, kayo gusto ng tao. How can you decline? How can you refuse the call of the times again? 6 years ago yan din eh. Eto na naman tayo. Hanggang sa bukas na muli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Manelo, nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. No, I'm sure that Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Ginong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senato para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, yung pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko'y La Union, ang nanay ko'y Bicolano. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.